Okay mga boss, welcome back. At sa video na to pag-uusapan natin ang realidad kung ano talagang nangyari sa isang buhay ng isang technician. So pag-uusapan natin dito kung ano yung mga hindi nakikita o yung side ng technician na hindi alam ng customer at hindi rin nakikita kadalasan, lalo na sa mga technician na katulad ko na nagpa-vlog. So karamihan sa mga vlogger ay ang ina-upload ay puro success repair, which is hindi naman lahat po ganun ang nangyari. Sa likod po ng mga success repair may mga struggle, may mga kasawian, may mga hindi rin success story na minsan hindi na naikikwento ng ng ibang vlog o ibang vlogger kasi nakapokus na nga doon sa mga success repair na lang para kumbaga magbigay sila ng positive vibes o mag-lift up o mag-inspire sa mga sa mga viewers nila, gano'n. So yun naman talaga yung pinaka-purpose ng karamihan sa amin na nagba-vlog ay makapag-inspire at makatulong din sa mga kapwa natin. So sa mga manonood sa akin na nag-aabang ng success repair, yung nasa video natin ay isa sa mga hindi po successful repair na nangyari. At isa lang yan. Marami pong mga success, may mga pagkakataon na may mga unit na hindi tayo nagagawa. Kaya lang minsan hindi na natin na ipa-vlog. Pero this time, ipapakita ko sa inyo kung hindi man ito yung pinaka matinding sacrifice o pinaka matinding pinagdaanan ng isang technician. Pero isa lang to sa kumbaga very common na to sa mga technician na nangyayari. So sa mga newbie na tinatawag nila, yung mga newcomer o mga bago o yung mga gustong pumasok sa mundo ng repair or electronics dahil napapanood nila na halos maganda mag-repair, madali lang pala mag-ayos, at yung iba naman na pumasok sa mundo ng electronics o sa pag-repair dahil sa pag-aakala nila na easy money lang dito, kunting kalikot lang malaki na agad ang singil, ay ito po, panoorin nyo yung video na to at meron po tayong matutunan dito at tamang-tama to sa sa mga kapwa ko naman technician na nakaka-encounter ng ganito. Malamang marirelate kayo dito sa So gagagawa natin na nga, ipapakita ko yung proseso ng paano ko ginawa at bakit hindi ko nagawa. Then magbibigay tayo ng conclusion sa dulo ng video kung bakit. Medyo mahaba po yung video na to kasi na-edit ko na yung bago ako gumawa ng ganito. Na-edit ko na yung kabuuan ng video para may pakita natin, may showcase natin na meron din pong side ng ganito. Baka hindi alam ng mga customer natin, baka hindi alam ng mga ibang viewers natin na meron po nag-i-exist po ng ganito. Hindi po lahat success repair. Although yung layo naman namin, hindi naman namin tinatago dahil hindi success. Ang gusto lang kasi namin mag-create ng positive vibes o positive energy. Kaya puro success repair ang ginagawa namin o ina-upload. At para mas ma-encourage nga yung iba. So mga boss, panoorin muna natin dahil mahaba-haba na yung sinabi ko. Pag-usapan natin sa dulo kung bakit. Okay? Ito kabila. Yan mga boss, medyo okay na rin yung pakiramdam natin, pero may rahay pa rin tama. Try natin to, na-delay na to. Bali dapat bago mag 22 magawa to. Kaya lang wala na. 23 na ngayon. So ang gagawin natin ay GX7 UV Pro. Yan. Ang problema nito, sabi ng may-ari, bigla daw pumutok. Hindi natin alam kung pumutok talaga na may sumabog o tunog sa speaker na pumuputok. Kasi yan yung pinaka common issue ng mga ganitong amplifier ng Kevlar. Yan ang na-encounter natin dito at isa sa mga ayaw ko talaga na ganong trouble ay yan. Minsan kasi mga boss hindi lang siya isang sira. So bago natin i-testing, buksan muna natin, tingnan natin yung loob. So ayan mga boss yung laman niya. Medyo siguro may alaga silang aso o puso. Kasi yung alikabok nila may balahibo. So bago natin i-troubleshoot, alamin muna natin kung saan talaga nagmumula. At sa tingin ko, wala naman siyang sunog dito. Yung putok-putok na kadalasan na encounter natin sa mga ganitong brand.
At yan, may napansin nga tayo dito, may mga hindi talaga maiwasan to mga boss. Pag mga kevlar, ayan oh, kinakalawang yung mga pyesa. Yan, may mga konting kalawang pero i-address na lang natin yan mamaya kung sakali. So mga boss, still recovery pa rin ako, hindi pa ako 100% magaling talaga. Medyo ito, wala lang akong magawa, kumbaga libangan ko habang nagpapahinga, dahan-dahan kong kakalikutin tong amplifier na to. Pero hindi ko naman pipersahin yung sarili ko na todo-todo talaga. Pag medyo napagod na ng konti, pahinga muna, then tuloy naman. So alamin natin kung saan ang ano. At nga pala, may signs of repair na ata to, at nabuksan na kasi pati screw nga, iba na rin oh. Kung mapapansin nyo, ayan oh, iba na rin yung screw nya. So tingnan natin kasi mayroong putok-putok na dito yung ano, dito nang gagaling sa tone or sa mga op amp na yan. Meron naman dito sa mga pagitan ng mga differential, kaya ititesting natin yan. Paano natin ma-isolate yon? So tatanggalin natin tong effector loop. Kabitan ko muna ng speaker, then testing natin, i-power on natin. Ganyan mga boss, na nakakabit na tayo ng speaker. Sa ngayon medyo tahimik pa siya, dalawang speaker yung kinabit natin dito, saka sa ano, kumbaga left and right na yan. Tahimik pa, antayin natin yan na magkaluskos kasi yung mga ganitong sira, yung mga kaluskos pumuputok-putok, mahirap to hulihin kasi may time na okay to, may time naman na hindi. Kaya ano to matabaho to mga boss, matabaho. Minsan ano minsan tampulan to ng back job, kumbaga akala mo na huli mo na kasi may natumbukang sira na solusyonan mo doon, tapos yung pala may iba pang problema. So minsan kasi yung source ng kaluskos o pumuputok-putok hindi lang sa isang pyesa, hindi lang sa isang section. Kaya ang ginagawa natin dito, matabaho talaga to mga boss at matyaga. Kailangan talagang magantay, pasensya hanggang sa at sana mahuli natin kung saan ang sira. Sa ngayon, papaandarin ko muna siya ng ganyan lang, tapos tahimik pa naman siya sa ngayon. Tahimik pa naman siya. Ginalaw ko nga yung mga bulyong dito, yung mga potentiometer. Wala naman siyang naging epekto kung may kaluskos yung wala naman. Kaya ang gagawin natin dyan ay talaga mag-antay. So mamaya pag nahuli natin na videohan natin, tapos ipakita ko sa inyo. Ayan mga boss, gabi na at ito yung amplifier na inoobserbahan natin. Tinawagan din kasi ako ng may-ari kanina. Shoutout sa iyo kuya. Bali sabi ko nga 2 days obserbahan ko kung lalabas yung kumakaluskos, at okay naman siya. Naka-FM po yan mga boss. Ayan yan, naka-FM siya, hindi ko lang makapiright ako. So pinapaandar ko siya maghapon, okay naman. Bukas kung ganun pa rin na magiging sitwasyon nito, habang kasi nag-recover pa naman tayo, bukas maghapon kung ganun pa naman, kalasin ko na lang to kasi sabi ko kay kuya kung hindi naman lumabas, sabi niya i-condition mo na lang. So kalasin natin, linisan din yung may mga kunting kalawang na pyesa dyan, di palitan natin at silipin na rin natin yung pinaka sitwasyon sa board sa ilalim kung ano nangyari. Kasi okay naman siya wala naman ako nakita at hindi ko naman narinig na nagkakaluskos yan o baka hindi ko lang alam, baka kailangan lang siguro linisan para okay naman siya, dalawa namang speaker. So makapiright tayo. Nagpapatugtog tayo. So dito naman sa mga pihitan, chinik ko naman isa-isa yan. Okay naman yung wala pa namang damage. Itong switch lang, pero parang okay pa naman to. Dito lang tayo sa mainboard siguro mag-focus. Yan, update ko lang kayo mga boss, isang araw pa na testing para sigurado. Kasi ganun minsan yan matagal lumabas. Sabi nga ni kuya namamatay daw Yung palang namamatay, nawawala yung tunog tapos nagiging kaluskos o pumuputok-putok. Yan, kung sakaling hindi natin mahanap talaga yung linisan lang natin, din testing natin ulit. Dadalhin naman daw niya yung speaker para magpapacheck. Hindi na ngayon mga boss, at so far kanina ko pa nakasala lang yung shop. Kanina ko pa tinitesting, okay naman. Nababahala ang United Nations International. Okay naman siya. So gawin na lang siguro natin dito, kalasin ko na lang din, linisan ko na lang baka sakaling hindi na bumalik yung sira. Yun na lang siguro pinakagagawin natin dito. Hindi naman lumabas yung pero sa mga ibang repair naman natin saglit ko lang tinitesting lumalabas. Pero this time
talagang wala tayong ano, narinig na ano, kumakaluskos, pumuputok-putok. Siguro madalang na madalang o baka sa dumi lang yun. Try ko na lang linisan to mga boss, yung ano, linisan natin yung blower. Kalasin lang natin tong mainboard. Itong sa harapan naman okay naman. Wala naman ako napansin dito na kalawang at okay naman yung potentiometer, hindi na natin kakalasin. Dito lang tayo magano. Kasi nga may napansin tayo dyan na may mga kinakalawang na. Yan na lang muna siguro palitan natin. Okay, nakalas na natin yung board. So base dito sa itsura ng board nya, na-repair na rin pala siya, may signs of repair na. Pero hindi nalinis ng ano, linisan na lang natin yan mga boss. Baka yung unang gumawa nagmamadali o rush yung repair. Ayan yung mga pinag-repairan na yan. So ayusin na lang natin yan eh. Hindi naman natin alam yung sitwasyon nung unang pinagawa, baka madalian o nagmamadali. So nakalimutan lang. Pero wala namang problema yan. Pero dahil ano naman natin, linisan na natin yan. So tanggalin lang natin dito ay yung relay. Tatanggalin natin yung relay. Ito siguro mga boss, nireklamo to ng may-ari na ano, sabi niya parang may hindi nahigpitan. Chinik ko okay naman, pero napansin ko nga yung mga tornilyo nito maluwag na. Maluwag na. Palitan ko na lang siguro para sigurado. Yan lang siguro, yan ang papalitan natin. Then ano natin tawag dito, para malagyan natin ng ano, kumbaga okay pa naman to kung sa ano, hindi naman kailangan talagang palitan. Pero dahil lumuwag na yung dito, pwede naman yung option dyan na ano, na siyempre pag lumuwag na yung dating tornilyo, lalagyan mo ng mas malaking tornilyo para kumapit ulit o sumikip. Ito may problema yung may-ari sa paglagay, parang hindi daw mailak. Kaya para sigurado, dahil maluwag naman yung screw, palitan natin, mura lang naman yan. Then tatanggalin natin itong mga pan, yan, para malinis na din. Kasi ayan o, tanggalin natin yung mga dumi-dumi na yan. Kung hindi naman talaga total ito madumi na madumi, may mga konting kalawang lang din eh. Ayan o. So yun lang, hugasat ko muna to. So ayan mga boss, nalinis na natin tong ano, at papalitan na natin yung mga kinalawang. Halos wala namang gaano to kasi nagawa na din ata to eh. Double check na lang natin dito yung mga ano. So napansin natin dito yung kinalawang, ayan. Ayan pa rin naman, hindi naman natanggal yung kalawang. Nilinis lang kasi natin to. Then dito naman, parang ayan, may konting kalawang 15K. Tapos yung paa ng malaking transistor na yan oh. Yan, isa-isay na lang siguro natin to mga boss. Di naman ganun karamihan, pero para mano natin malinis. Pati yung pan pala, andun yung pan oh, nahugasan na rin natin yun. So teka lang mga boss, i-double check na lang natin to, then update ko kayo. Balik tayo mga boss. Wala naman ako nakitang makalawang talaga dito na ano, bukod lang dito sa isang transistor na yan oh, na talaga makalawang. Yung sinama ko na tong resistor at capacitor, chinik ko yung iba, okay naman at bagong palit naman ata yan eh, kasi malilinis pa eh. Then nilinis ko na lang din yung board ng ano, lacquer thinner para mawala yung mga pinaginangan, para malinis. Naglagay na rin tayo ng bagong speaker terminal para sigurado, binalik na natin yung relay. So linisan ko lang pala yung kaha, yung sa may harapan, din testing natin uli. Kung wala, mag-report na ako sa may-ari. Okay mga boss, naikabit ko na yung ano, at okay naman. Saglit lang natin pandarin ka, baka makapir. Gabi na rin ulit dito mga boss. Yan, hindi lang natin yan kasi baka makapiright tayo. Pero okay na yan, pinapatugtog ko na yan. Then hindi ko muna i-tornilyo yan. Ilalagay ko dito yan sa kabilang table din. Obserbahan ko bukas yan. Kung wala na talaga, di tuloy na. Takpan na natin. At itong isang amplifier na kasunod ay gagawin na natin bukas. Gagawan ko na ng video. So tahimik naman siya oh. Kasi sabi ng may-ari habang nagsasound sila, bigla daw may pumuputok. Humihinto yung tunog, pumuputok. Yun wala naman ako napansin dito. So nilinis ko na lang yung board dito, tapos hinang-hinang natin, nilinis natin yung pinaginangan, may kapirasong may kalawang, yun lang. Pero parang halos wala rin talaga akong ginawa dito sa ano na to
Yan, pero obserbahan lang natin. Kasi yung mga ganitong trouble talaga maano. So paliwanag ko na lang, kumbaga hindi, kahit may upload na natin to, hindi pa rin natin masasabi na pinali o tapos na to. Papaliwanagan ko pa rin yung may-ari kung anong gagawin, kung baka sakali lumabas sa kanila, para matumbok natin kung saan sa susunod. Okay mga boss, dito lang muna ngayon. So nangyari mga boss, sinisting ko ulit, tinanggal na natin yung effector loop doon. Ibig sabihin sa main amp ang problema, ayan o, lumabas yung pinaka ano niya, kaluskos niya. Ilang araw, tumahimik na naman, bumabalik. So bubuksan natin ulit itong amplifier na to. Kung kailan tinakpan ko na, wala namang loss yan eh, hindi siya loss, kasi kung loss mawawala pag ginagalaw. Ayan o. So audio trace natin kung saan. Saglit lang. So yan nga nangyari mga boss. Bali dapat kukunin na to ng may-ari kanina. Kaya lang nung itinisting ko ulit, kasi pinahingahan ko siya ng isang araw. Nung itinisting ko ulit, nagkaroon na ng kaluskos ito yung isang channel. So yung isa tahimik naman. Tingnan natin dito sa likod. So lumabas mga boss, ilang araw ko tong tinisting, hindi siya nag-ingay. Yan o. So alamin natin dito kung alin channel yung ano, kung nasa left ba o nasa right. So tahimik mga boss. Ibig sabihin yung kaluskos niya ay nandito sa left channel. So abangan nyo mga boss. Okay, para ma-sure natin kung saan tayo magpo-focus, kung dito ba or dito. So ito yung isang channel, ito naman yung isa. Dito na tayo magtatap, naka-ground na yung isang wire natin yan, no? Common ground. Tap tayo dito. Tahimik. Dito tayo mag-tap. So andito yung source ng pinaka kaluskos niya. So ang unang gagawin natin diyan para masiguro natin na tanggalin natin yung pinaka-input. Ito yung pinaka-input. Tanggalin natin yan. Tapos i-check pa rin natin kung may output. Then check din natin yan mga boss kung mayroong DC out. Ayan. Lagay natin ang tester dito. Ayan. Check natin yung output na yan kung mayroong DC out. Kasi baka may DC out kaya ganon. So dito tayo sa ground. Tapos sa pinaka So ayan yung takbo niya. Nagpo 40, nagano. So sa tingin ko hindi to DC out, naglalaro eh. Sa kabila. Check natin yung kabila. Yung kabila yan. So stable siya. Dito naglalaro siya mga boss. Ayan naglalaro. Yan, naglalaro yung voltahe niya. So anong unang tatargetin natin diyan? Ihang muna natin din ito, yung pinaka-input. Ayan yung pinaka-input yan Ayan Tapos pupunta ng capacitor. So pag nahang natin yan at meron pa rin, magpapalit tayo ng dalawang differential. Yan muna discarte natin dyan. So hinang na natin mga boss yung pinaka-input. Ayan Ang ginawa natin, itap natin dito. So naging tahimik siya.
Naging tahimik siya oh, sa kabila. Tahimik din. Sukatin nga natin yung pinaka ano niya, DC out niya. Kung tumigil na ba kasi naglalaro. Kung mapapansin nyo, naglalaro. Check nga natin. So naging 0.050 na siya, naging stable. So paano troubleshooting ito? Ngayon aatas tayo. So suyurin natin tong ito hanggang dito sa baba. Ayan, simula dito, ayan, tatakbo yan dito, ayan, linya na yan, ayan. Hanggang dito. Hanggang dito, hanggang dito. O hanggang dito naman eh. May connection ba siyang iba? Wala naman eh. Tingnan ko lang mga boss. So wala naman siyang connection. Bakit siya nag-iingay pag nakakabit yung ano? So ibalik nga natin ito uli kung mag-iingay. Tingnan ko nga uli. Itong mahirap sa trouble na to mga boss na pasulpot-sulpot. Tingnan nyo. Tinanggal ko tong input. Tapos nawala. Binalik natin. Nawala na. Tahimik na. Pero good audio yan mga boss. Pag tinap natin to mag-ahaming kung ano eh. Ayan o. Nawala na yung kaluskos. Yan, nawala. So isa to sa mga trouble na mahirap din talaga hulihin o patinuin base lang sa experience ko. So antayin ko naman to magkaluskos at ano. Minsan din kasi pag may kaluskos, hininang-hinang mo, akala mo na patino mo na. Tapos babalik na naman siya. Ito yung pinaka ano eh, problema sa mga ganitong trouble. Minsan lalabas, minsan hindi. Akala mo tumino na. Tapos magulat ka, mga ilang araw babalik na naman. So obserbahan ko to mga boss, wala tayong ginalaw pa dyan. Na naging tahimik na siya ngayon. Nawala yung kaluskos ng kusa lang, nagtanggal lang tayo, nagbalik tanggal, kabit lang ng input. Nakakaloko to. At saka yung input, kung papansinin mo, wala namang pupunta yan kasi galing din dito yan sa epictor, sa pinaka RCA. Tapos may epictor, pupunta lang yan dito. So wala siyang kinalaman na kung babasihin, pero mahirap. Mahirap hanapin yung ganitong sira. So mga boss, ayan, bumalik pa rin yung sakit niya. Ang problema niya dito sa channel na to. Tingnan natin. Inject tayo dito ng ano. Yan. Yan o. Kasi dito sa kabilang channel, ay tanggal na. Dito sa kabila tahimik naman. So mahirap nito, mag-antay-antay tayo. Ang pinaka ano dito, ang pinakaunang step ko muna ay magpapalit ako ng mga transistor. Tapos itong mga ceramic at saka electrolytic capacitor. Then check up din natin yung board para sigurado. Kasi kung aantayin natin ano, mag-isa-isa tayo, matatagalan tayo nito. So palit tayo muna ng ano, target natin capacitor, electrolytic, ceramic, mylar at saka transistor. Din yung board naman, yung mga solder side naman, yung pinaghinangan, kiskisin natin yung mga pagitan nun para sigurado. So wala tayong nakita doon mga ano, parang umido dahil na repair na to. So baka dyan sa pyesa. So yun ang pinaka matrabaho pero mas mapapabilis tayo. Grabe itong amplifier na to mga boss. Nagpalit na tayo dito lahat ng maliliit na transistor, tapos mga capacitor, mga ano, ceramic, saka transistor. Grabe siya oh, meron pa rin oh. So ang hindi ko na lang dito napapalitan ay yung bias at saka yung driver transistor. Nakapagtataka na to ah. Ayan oh. Ulit na naman ako nito. Yung board naman kiniskis ko na. So saglit lang mga boss. Ganito nangyari mga boss. Babalitaan ko kayo. Nakakatawa to o nakakamangha. Wala lang kasi akong time talaga. Pero binigyan ko na siyang time. Kumbaga baka lalamunin ng maigi yung time ko.
maubos matambakan ako ng repair. Ganito ang nangyari. So ang pinaka last na pinalitan ko dyan ay, asan na ba yung relay ito? Yung relay. So nagpalit ako ng relay kasi napansin ko kumikislap na yung relay pag nagkakaluskos. So tamang duda tayo, actual palit para walang isipin pa. Kasi medyo maitim na rin yan yung contacts niya. Wala pa rin mga boss. I-on natin para marinig nila na may kaluskos pa rin to. Ayan o. So meron pa rin. Backtrack tayo kung anong ginawa natin dito sa amplifier na to. So unang ginawa ko dito nang dumating to, hinang ko agad yung sa effector loop. Yan. Bakit ko hinang? Para ma-isolate o mawatanggal muna yung signal na galing dito sa harapan papasok dito. So wala nang signal na pumapasok dito sa main amp galing dito. Din tamang duda pa rin ako para sigurado kasi may resistor dyan o kung ano pa man. Hinang ko talaga yung pinaka input nya. Yan. Papunta na yan dito sa input ng main amp na yan. Wala pa rin, may galuskos pa rin. Tapos ang sunod kong ginawa, nagpalit ako ng mga capacitor, yung electrolytic ito, tapos ceramic, mylar, ceramic, yan, mga mylar din. Wala pa rin. After noon, ang sunod kong ginawa ay nagpalit ako ng mga transistor. Kumbaga wala nang tester. Puro bago po yan, para sigurado nga. Puro bago. Palit tayo. Wala pa rin. Hanggang sa itong mga, kung mapapansin nyo to, di ba mayroon tong mga katulad niya, no, yung pagitan ng board na yan. Sa ilalim, kiniskis ko na yan kasi naka-encounter tayo dati na dyan nagsisimula yung kaluskos na tunog. So ito na ata yung pinakamahirap na ginawa ko na hanggang ngayon hindi ko pa rin mahuli ang sira. Nangyari, pagkatapos ng transistor na maliliit, abay wala pa rin. Sabi ko matindi to. Nadili pa pala itong mga bus ng ilang araw, mga isang linggo kasi naghanap pa ako nitong 154. Actually nag-order ako sa online, matagal pa dumating napunta ako ng Raon kahapon, bumili na ako. Kahit medyo hindi pa magandang pakiramdam ko, nagpumilit akong pumunta ng Raon kasi may nakompormiso din tayo sa order na microphone. Yun, sinabay ko na. So nagpalit ako nito, mga din resistor. Pagkatapos ng kabit ng resistor, yung iba pang natitirang kiskisin, kiniskis ko pa yung mga Ay syempre medyo kumpiyansa ako na, sabi ko halos lahat na palitan ko na, titino na to. Abay wala pa rin. Sunod na ginawa ko, nagpalit ako ng driver transistor kahit kalokohan na to, kumbaga katatawanan na kasi malayo naman sa kumbaga tamang lang, tamang para makampante lang o hindi na natin iisipin na baka dyan. So nagpalit ako nito, wala pa rin. Hanggang sa bandang huli, minonitor ko na yung biasing nila at saka yung DC out nila, yung DC offset. Normal naman kahit yung time na rumaragasak siya, tine-check ko yung habang naka-under siya na nakatalikod. Minomonitor ko dito yung biasing, normal naman pati yung DC offset, hindi naman nagkakaroon ng DC out. So nangyari nga dyan, katulad dyan mga buso, mukhang nalamutak na kasi yung mga pagitan nga na sa traces ng board, kiniskis ko para para matanggal kung sakaling kasi nag-uumido na rin kumbaga nagkakaroon na rin ng corrosion para makasiguro tayo. Pero ang pangit na nangyari. Kiniskis natin hanggang sa nagpalit ako ng power transistor. Wala pa rin hanggang sa bandang huli. Relay nang pinalitan ko kasi nagkikislap na nga pag nagraragasak at saka may tama na rin. Pinalitan ko at wala pa rin. So sa tingin ko ano ba magiging problema nito? So ang magiging problema naman nito kasi hinang ko dito. Hinang ko dito siya. Tapos dito lang ang problema kasi nakahang na yung input. So dito lang ang problema niyan. Ang possible suspect pa rin dyan ay ano pa ba mga hindi natin napalitan dito. Alam ko kalokohan na to. Ang hindi ko na lang napapalitan dito mga boss ay yung board. Yung board, wala akong pamalit na board. Yung emitter at saka base resistor, pero malayo na sa katotohanan yan Dito naman sa OCP, hinang ko na rin yung nakatap dyan sa emitter na na linya yan Hinang ko na rin yan kasi baka mamaya yung scratchy ay galing sa OCP. Hinang ko na yan. Wala pa rin. Mga boss, wala pa rin. Sabi ko, matindi to. Wala pa rin. Kaya at saka ito bagong palit ko din ata ito ng power transistor. Nagpalit din
nagpalit din ako ng transistor na to. Matindi to. So nung hinang ko yan, wala pa rin, ganun, makaluskos pa rin. So ang hindi na lang dito napapalitan ay resistor na emitter at saka base, pero papalitan natin. Pag wala pa rin, halos lahat dito ng pyesa sa channel na to, sa isang channel na to, napalitan na natin, at saka andun pa rin yung kaluskos, malamang board problem to. May problema yung board. Kakausapin ko yung may-ari. Matindi tong ano na to, amplifier na to. Board na lang ang natitira dito mga boss. Ayan o, tinig nyo. So nagkakaroon siya ng kaluskos pa rin. Patay na natin. Anong huling ginawa ko? Yung huling ginawa ko, nagpalit ako ng emitter resistor, kahit wala naman talagang kinalaman na yan. Para makasiguro lang. Then dito, ang huling hindi na lang napapalit. Ito hindi na, kasi sa supply po yan, walang kinalaman yan. Pati ito, sa supply ito ng pan. So walang kinalaman yan. Ang hindi na lang napapalitan dito sa OCP, kaya ang ginawa ko, hinang ko muna lahat ng nakalink ng OCP dito sa ano, sa speaker out. Baka nagkakaroon siya ng ano hanggang dito sa isa, sa emitter naman ng C5200. Unang testing ko, okay. Sabi ko baka ano, baka nadali ko na. Aba, maya maya yun na naman, narinig nyo na kumakaluskos naman. Sunod ko na ihang ito, yung output bago mag-relay. Tapos kung wala pa rin, board problem talaga to, kasi lahat ng pyesa dyan napalitan ko na. Hindi pwedeng sabihin na, hindi pwede nating sabihin na, boss baka mali naman yung kabit mo ng pyesa. So pag mali ang kabit ko ng pyesa, hindi po yan magkaka-audio. May audio pa rin yan mga boss. Pag tinap mo tong ano, may audio pa rin yan, normal yung bias. Kasi kung may mali ka dyan, mag-abnormal yung biasing, magkaka-DC out. So normal pa rin, tumutunog pa rin yan pag tinap mo dito yung ano, pag nagtap ka ng daliri dito, magkaka-audio pa rin yan. Yung ano, yung normal na, ayan o. So meron pa rin siyang audio. Ang problema, nahaluan ng kaluskos. So kung may mali dyan sa pyesa, iba na yan eh, kumbaga napalitan na. Kung mali ang kabit, malamang hindi siya gagana, lalong lalala ang sira. Ganun po ang problema pag mali ang kabit. So tama naman ang kabit ko ng pyesa, at saka yung numero, kung anong value, eksakto at bago yung kinabit natin at original, kasi yan yung mga ginagamit ko na mga transistor. Kumbaga legit, hindi siya ano. So wala pa rin, ibig sabihin matatawa ka na lang dito. Ibig sabihin lahat ng pyesa dyan napalitan mo na. Tapos andun pa rin. Ano bang hindi pa napapalitan? Board na lang. Naku po, pag naka-encounter kayo ng ganitong trouble, parang isipin mo madali lang, kasi pag pinatugtog mo to mga boss, may time na matino to. Siguro mga isang araw na ginagamit, okay. May time naman na puro ganyan siya, puro kaluskos. Pero pag nag-audio ka dyan, nagpatugtog ka lang FM, Bluetooth, ano, kung nagpa-function siya lahat. Kaya lang ganito talaga, may sakit talaga yung cable na ganito na kumakaluskos. Hindi natin alam kung bakit nangyari. Hindi kasi ako pwede magano dito. Kumbaga isang araw ko na itong tinatrabaho ngayon. Sa pulong nakakuha na tayo ng pamalit na pyesa. Kasi akala ko pag nagpalit ako ng mga capacitor at saka transistor, okay na. So malakas ang ano, malakas ang kumpiyansa ko nun eh. Kaya lang no, na-resort natin ay hinang natin yung ano, hinang na natin yung output papunta sa relay. Nagtap tayo dito ng wire para ma-check kumbaga wala nang interference, o lahat na nakalink dyan ay pinagtatanggalan natin. Ganun pa rin mga boss, at sa tingin ko board problem ito. May problema sa board. Kasi lahat ng pyesa napalitan na dyan, ayaw pa rin ng ano, tumino. Kausapin ko lang siguro yung may-ari, kasi hindi naman pwede na ito lang lagi ang gagawin natin. Matatambakan tayo ng gawa, at kung humaba ang oras nito, matatalo din tayo sa cost of labor o sa oras na kinokonsumo natin. Okay? Kausapin ko muna may-ari kung ano ditong solusyon na gagawin namin. Okay, napanood nyo na nangyari mga boss. So yung amplifier na yan, ang masasabi ko lang dyan, parehas kami talo ng customer. Pero minsan ang iniisip lang ng customer, ito yung mga instances na nararanasan namin bilang technician. Hindi kami sa nagko-complain, pero na-encounter namin. Pag magawa yung unit, syempre good shot kami sa customer. Good shot kami sa customer.
matutuwa sa amin, bibilib. So walang end of story. Walang additional na kwento. Pero pag hindi nagawa, iba-iba yung reaction ng customer. Merong customer na una magagalit. Kasi isipin lang, sinayang yung oras nila. May iba naman na pagbibintangan ka pa, baka pinalala mo yung sira. Mayroong ganon na baka kinahuyan mo o baka tawag dito, baka hindi ka talaga marunong. Yung maraming ganon, yung mga iniisip ng customer. So hindi naman natin yun depende sa At dito naman sa video na to, wala naman kaming problema ng customer. Tinon over ko sa kanya ng maayos yung unit, at ang nangyari doon, iulitin ko lang, baka may mga viewers tayo na pa-skip naman. Hindi ko mahanap yung sira, pero may malakas yung pakiramdam ko. Pakiramdam lang, kasi hangga't hindi mo naman napo-prove na yun ang sira, yun talaga malakas ang pakiramdam ko na may problema talaga yun sa board na kailangan lang. So nung time na yon, siguro mag-isang linggo mahigit na ngayon o na, habang ni-repair ko yun, hindi ako 100% nasa good condition. Pero kaya ko naman, pero talagang sadyang kakaiba yung trouble na yun. Tawag dito, yun ang pinakaunang repair na pinakaunang unit na sinubukan kong i-repair nang gumaling ako sa bulutong. Ayan pa nga, dami ko pang tama. So akala ko nung una kayang-kaya ko kasi sa simula pa lang ang dami pang option na gagawin nung pag naubusan ka na ng option, ibig sabihin na corner ka na, wala ka na maiisip na ideya. At habang tumatagal yung repair nun, pabutas din yung bulsa. pabutas din yung bulsa ko. Bakit ka mo? Kung susumahin, hindi naman siguro abot ng linggo yung total nun. Kung oras yung pagbabasihan natin, siguro bigyan natin ng 5 araw na tuloy-tuloy. Hindi naman sabi na tuloy-tuloy, ibig sabihin 5 araw na 5 araw na hindi ako tumanggap ng ibang gaw para mapukusan. Kasi ganun din ang karamihan sa technician. Pag medyo nahook ka na talaga doon sa ni-repair mo, parang nanggigil ka na. Parang gusto mo talaga mapagana siya. Ayaw mo nang istorbo. Kung nakapokus ka na talaga doon sa gagawin mo, ayaw mo nang istorbo, syempre. Kumbaga pag may pumasok na gawa, pas muna. May ginagawa ko, ganun ang ginagawa ko. Pas muna para makakonsentrate ako doon sa sa ginagawa ko. So ano nangyari? Nung halos patapos na, pawala na rin ako ng option. Pumasok sa isip ko yung realization na hindi ko magawa, hindi ko naman kailangan italaga, So ginawa ko naman yung possible na alam ko na kaya kong gawin. Bilang pumasok sa isip ko, hindi lang naman akong technician dito sa mundo. Parang ganon ang isip ko. Hindi lang naman akong technician, kasi nung nag-usap kami ng may-ari, nasa mall ako noon, parang may binili ata kami, sinama. Sabi ko, kuya, halos halos lahat ng pyesa napalitan ko na, pero yung sira na yun andun pa rin. Parang board na lang, at saka yung hindi pa doon napalitan ko, yung hindi lang doon napapalitan ko, yung parang ganito, yung coil sa Sobel Network. Para sa malay mo doon ang sira, grabe matatawa kayo doon, kasi halos lahat pinalitan ko, pati output, pati yung jumper hinugasan ko na yung board. Kumbaga na out of option talaga ako. Tapos yung may-ari, nag-aalala din siguro siya kasi matagal na sa akin. Una, bago pa ako nagkasakit, andito na yon. So, bago ako magkabulutong, yun na sana ang gagawin ko. Kaya lang, nagkabulutong ako. Umabot ng 2 weeks yung hindi ako nakapagtrabaho. 2 weeks umahigit. Sumama pa yung atake ko sa acid na naging dagdag pa problema talaga. Hanggang ngayon, inatake pa ako. Pero hindi na ganun kalala. So, nahiya na rin ako kasi matagal na dito na stock, tapos mas nakakahiya na part yung hindi ko nagawa. So sabi ko, bigyan ko naman ng chance na yung may-ari sabi niya kasi, talagang kung suko ka na, sabi niya, di sa service center ko na lang dalhin. Sabi ko, sige kuya, pwede nyo din itry. Pero sana yung maging technician, hindi ko naman mahanap niyo yung sira.
Kaya ang ginawa ko doon, pinaliwanag ko, nag-video siya, binidyo niya yung yung amplifier habang sinasauli ko sa kanya. Binidyo siya para ituro ko kung ano yung mga pinalitan ko, ano yung mga Kasi pagkatapos nun mga boss, sabi ni customer, lahat ng pinalitan mo na pyesa, tanggalin mo. Tapos ibalik mo yung dati. Kaya ang ginawa ko, kung ano yung mga tinanggal ko na panibago na mga bago nating resistor, transistor, yung mga power transistor, yung relay, yung mga tinanggal natin ulit yun. Tapos binalik natin doon yung binalik natin doon yung mga pyesa na dati na tinanggal natin para balik sa dati. So ganun na nangyari mga boss. Dahil medyo mahirap talaga hanapin ang sira, pero andun lang yun, sigurado ka andun lang yun. Kailangan ko na rin kasi mag-move on, gawa ng marami na rin akong nakapilang gawa. At nung time na yun, ilang araw na akong hindi kumikita dahil nakapokus lang ako nun. So kailangan ko din magkaroon ng income araw-araw kasi galing ako sa sakit, siyempre. Nagkaroon ako ng utang dito, so yung utang ko dito sa pisto hanggang ngayon hindi ko pa nababayaran. Nagamit namin yun, yung naitabi kong pera na pambayad sa upa, ginamit ko muna panggastos namin nung may sakit ako kasi walang income araw-araw. So saan kukuha? So doon. Tapos yung natira namang pera na dapat nakatabi din kasi yung mga boss, nakatabi din yung pinaka pera o puhunan ko para sa halimbawa sa mga pyesa, nakahiwalay yun. Nagamit din namin pambili ng gamot o kung ano man. So ganun nangyari. So kailangan ko ng kumita. So sabi ko, sige, i-try na lang muna ni Kuya sa iba para makapag-repair naman ako ng iba para magka-income na ako kasi nasasagad na kami. So doon sa nangyari, parehas kami talo ng mayari. Bakit ka mo natalo? Sa side ko muna. Sa side muna ng customer. Siyempre unang-una nag-antay yung customer. So nasayang yung oras niya. Kakapunta dito, kakaantay. Pero yung unit niya intact naman, wala naman nangyari din. As is pa rin yun. Kasi binalik natin yung pyesa. Sa tingin ko yung oras na dapat ipagawa ng may-ari sa iba, baka nagawa na. Yun ang kumbaga nagsugal siya sa akin. So part din yun, sugal din yun. Sa technician naman, bakit ko naman sinasabing talo ako? Hindi ko naman nagawa. So dapat wala naman akong bayad, di ba? Tama naman. Kasi may patakaran din naman ako dito na kapag hindi magawa, di walang bayad. Kahit piso, wala tayong At saka doon naman kay Kuya talaga, kahit piso hindi ako nanghingi doon. Ng halimbawa, sabihin natin na baka pwedeng para sa abala, service charge. Wala tayong hiningi doon. Kahit piso, wala din naman tayong kinita. So bakit tayo talo? Ipapaliwanag ko lang detalye by detalye. Baka akala din kasi ng mga newbie o yung mga newcomer dito sa na ang pagiging technician ay easy money lang. Hindi po lahat ng oras ganun. Baka makachamba kayo ng isang LED TV, mapagana nyo, masingil nyo ng 3.5. Pwedeng ganun. Pero minsan sa akin naman ang nangyari, talo lang ako sa oras ko at saka sa kuryente ko. So halimbawa, example natin, LED. Simple naghinang ka. So kumonsumo ka na ng LED, sa dami ng hininang mo, kung nakailang metro ka na doon, hindi mo naman pwedeng ibalik lang muna yung mga hininang mo na halimbawa, katulad nung sa pyesa na ibalik mo lang din yung tinanggal mo na pyesa kasi hindi naman gumana. Hindi, sa LED consumable na, di ba? Pag nakonsumo mo na yung LED, wala na yun. Tunaw na yun wala na yun. So talo ka na agad sa LED pa lang. Kung bumibili ka lang ng tingi-tingi sa LED, halimbawa sa akin, nagtitinda ako ng LED, 15 ang tingi. Kung bumili-bili ka ng tingi na LED, so kung halimbawa hindi ka tulad sa akin na rolyo ang ginagamit ko, malamang umubos ka na doon ng sa amplifier na yun, umubos ka na ng sabihin na natin mga halagang 100 na LED. So wala na yun, sunog na yun. Sa kuryente. So siyempre naghihinang ka, nagtitesting ka, lalo na yung ganong sira, papaandarin mo minsan maghapon. So sa kuryente na nawala, wala na. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa Meralco na, oy, yung kinonsumo ko para sa amplifier na yun, wag nyo akong singilin kasi hindi ko naman nagawa. Diba? Hindi. Kasama yan sa mga
kasama yan sa mga risk ng isang technician pag may ni-repair ka na. Pag hindi mo nagawa, talo ka pa rin. Kaya yung iba, ang ginagawa nila, bago pa lang magsimula yung repair, dinideclare na nila na magawa sa hindi, may charge. Meron naman akong sit up na ganon. Kapag alam ko talagang alanganin, sinasabi ko muna sa customer na, oh, ito medyo mahirap ang sira. Magawa sa hindi, may labor ako dito. O may service charge ako. Pwede naman. Pero yung sa kaso kasi na yun, akala ko talaga sa simula, kayang-kaya kong gawin. Kakaiba lang talaga yung trouble niya. Hindi ko mahanap kung bakit gano'n. Akalain mo, sa isang buong channel, isang channel na lahat ng pyesa na napalitan mo na, tapos andun pa rin yung trouble. Nakapagtataka. So yun yung mga tapos yung oras. Napakahalaga ng oras. Halimbawa, yung unit na yun isang araw. Maghapon mong kinaliko. Tapos hindi ka tumanggap ng gawa kasi nakapokus ka. Nakapokus ka doon sa ginagawa mo. So hindi ka tumanggap ngayon ng ibang gawa. So yung isang buong maghapon mo, sunog na yun. Kung wala kang naitabing pera na pangkonsumo nyo para sa pamilya mo, wala na. Baka nagkautang ka na. Di ba? Kasi halimbawa, yung iba umaasa lang sa pang-araw-araw, kung may kita, may makain. Kung walang kikitain, walang kakainin, parang ganon. Wala na. Kung ilalagay mo naman yun sa mga ilalagay mo naman yun sa side ng mga nagmi-minimum wage earner. Halimbawa, yung 8 hours nila, 575. O di nagsayang ka na ng 575, di ba? O kung ilang araw mong sinubukang i-repair yun, halimbawa, isang linggo, malaki-laki din na nawala sa'yo. Kasi kung susumahin mo yung araw, kung ilalagay mo lang sa 500 a day, malaki-laki na yun. Pero part po ng yun, part ng buhay ng isang technician yun na may talo talaga. May talo talaga. So, meron ng gano'n na pag minalas-malas ka, yung iba, na hindi mo na nagawa, tapos nag-away pa kayo ni customer, yun ang pinaka mas malala. So sa akin, ang lang naman pag may mga ganyan naman na hindi ko nagagawa, hindi naman ako tawag dito, hindi naman kami nagkakaroon ng samaan ng loob sa customer. Hindi ko lang alam kung paano nang tingin sa akin ng customer kapag hindi ko nagawa, kasi wala naman ako naririnig na masamang salita pag halimbawa hindi ko nagawa. Parang okay naman, very casual naman yung paalamanan. Ewan ko lang sa iba, pero kadalasan talaga pag hindi nagawa, ang talo ko lang yung mga binabanggit ko. So imbis na kumita ako sa isang araw na yun, kung ilang araw ko ginawa, yun ang nawala, sinakripisyo ko yun. Pero wala na yun kasi nakamove on Kumbaga, bakit ko ba sinasabi to? Kasi maraming mga technician ngayon na nakikita ko sa FB group, mga iyakin kunting kunting struggle lang sa pagre-repair yung nadaanan nila parang akala mo katapusan ng mundo. Hindi ganun. Meron nga, actually, yung mga ngayon na-encounter ko, hindi pa ganun kasama. Meron pa talagang iba na mas masama nangyari, lalo na sa mga LED TV repair. Meron dyan na nakabasag ng panel. Backlight lang yung papalitan, nagkamali ng nabasagan. Imbis na kumita, abonado. Mas malala yun yung abonado. Kasi, literal na sinira mo yung unit nila. sinira mo yung unit. Pero, hindi naman sabi na sinadya. Kumbaga, meron talagang ganyang na-disgrasya. Pero, dito kasi sa amplifier, kaya pinili ko sa amplifier. Napaka-safe. Malabo kang, kung technician ka matagal na, malabo kang makasira. Kasi, unang-una, alam mo nang gagawin. Kung hindi mo lang mahanap yung sira, ibabalik mo lang naman sa dating sa dating estado niya. Ganun lang kasimple. Hindi katulad sa sa ibang unit, talaga cellphone o LED TV, minsan may abono talaga yan ang hindi mo na mamalayan. So yan yung mga struggle ng mga technician, lalo na kung hindi magawa. Hindi porkit hindi nagawa, tabla lang. Yung oras mo doon, wala na. Imbis na igawa mo ng iba na mas magaan ang sira, baka sakaling kumita ka na doon. Minsan, bakit ko sinasabi to? Kasi laging nangyari yan sa akin dati. Hindi naman dahil sa nagawa. Halimbawa, yung mga sinasabi ko nga lagi na pag may mga repair ako na sobrang haba bago matapos, talo na rin ako dun sa oras kung babasin. So,
itong mga nakaraang taon na may mga tinatanggap ako na halos hindi ko talaga kabisado, pero pinipilit ko lang mapagana. Yung iba napapagana ko, pero yung iba naman talaga hindi ko napapagana, sinasayang ko pa yung oras ko. Kaya yun, naisipan ko na nag-announce ako na puro integrated amp lang ako ngayong taon. Kung may gagawin man ako mga power amp, yung mga maliliit lang katulad ng mga LX20, CE5, CE3, yung mga ganun-ganun lang sana para mas mataas yung success rate. Yan. Kaya ganun mga boss ang nangyari. So hindi po lahat ng technician ay nagkakaroon ng happy ending sa repair. Meron din mga repair na hindi talaga nagiging success. At ayun, natatalo ka sa oras, at kung hindi mo ma-repair, may chance pa na mawalan ka ng customer. So bakit? Halimbawa, yung unit na yun hindi mo nagawa, pag dinala sa iba yun at nagawa, babalik pa ba sa iyo yung customer para magpagawa? Siyempre, doon na siya pupunta kung sino man yung technician na nakagawa ng unit niya, di ba? Ganun lang kasimple yun. Doon na siya pupunta kasi mas tiwala siya doon kasi yun ang yun ang nakagawa ng unit niya. At ang masasabi ko lang mga boss, sa dami man natin ng technician, iba-iba pa rin tayo ng experience at saka kaalaman. So maaring halimbawa ako may hindi ako nagawa ng ibang technician, okay lang yun. Maaring yung technician na yun ay may hindi rin kayang gawin na kaya ko din gawin o nauna kong na-experience. Parang ganun lang din yun mga boss. Kaya napakaganda din ng social media na nag-share tayo ng mga kaalaman. Pero ang naging problema naman, yung mga bagong tubo naman na magiging technician ay nagiging tamad at palaasan na lang tuloy. Yun ang pinaka masama. So napakahaba na yung napakahaba na pala yung kwento natin. Yun lang ang i-add ko, tapos mahabang video na to. Siguro hiwalay ko na lang to hindi, pagsamahin ko na para mahaba. Bahala kayo kung saan part na lang panoorin nyo, kung basta pagsamahin ko. So hanggang dito na lang mga boss. At sana nakatulong ako na nakapagbigay tayo ng input sa mga technician, sa mga gusto maging technician. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.